Hi mga kalakwatso kong beshies! I'm back with my Lakwatsyera Aura today. And since andito ako sa Bacolod, I'll make sure matutour ko kayo sa isa sa pinaka-famous na tourist destination dito sa Bacolod. If you Google it, you can find the ruins. Sa true lang mga beshies, ilang beses na akong pabalik-balik dito sa Bacolod. Andito din yung bahay namin pero never ko pang na-visit itong destination na to. Well, famous naman siya if you Google Bacolod. Isa talaga to sa magpa-pop up sa timeline nyo na pwedeng puntahan, bisitahan. And a lot of friends recommend this place na maganda daw dito mag-pictorial, maganda daw yung ambience, the aura. Since we have extra time ni Habi today together with his cousin, niyaya namin silang pumunta dito and I wanna see it personally din talaga and experience ano ba talaga tong sinasabi nilang The Ruins. At ito na nga ang patunay mga beshies, narating ko na ang The Ruins. Andito ka mismo sa main entrance ng palasyo. Yes mga beshies, some called it palasyo kasi sobrang yaman daw talaga ng may-ari nito noon. At kung makikita nyo naman talaga, ang lawak-lawak ng area. Sino ba namang hindi mayaman ng magmamay-ari ng ganito kalaking ekta-ektaryang lupain, diba? Well, if you asked me about the history of this building, pasensya na mga beshies, hindi ako informative about it kasi hindi naman ako nagka-interest sa history. I just really wanna see the physical building, the entire place. At sabi nga nila, pang pictorial, video, mga pang aura-aura, eto maganda. Pasensya na. Kasi hindi naman ako pumunta dito para sa history. Pumunta ako dito para gumala, ha? At kung may plano kayong mag-visit dito, well, especially to all my friends, guys, gala kayo dito. I can accommodate you. Magsiksikan tayo dun sa bahay. But huwag niyong kalimutan, kanya-kanya tayong entrance dito sa The Ruins, ha? Kasi it cost, I think, 150 ba yung nabayaran ko? Regular rate nila. And then, of course, discounted pag SP, senior citizen. At di ka rin magugutom sa loob mga beshies kasi may mga cafeteria din sila, may mga snack hub, ganun. So kung gusto mong magstay dito longer at magutom ka, no problem kasi pwede kang kumain, may kainan sila. Pero kung able ka namang magbitbit ng sarili mong snacks or anything to drink, bitbitin mo na mga beshies kasi medyo pricey dito sa loob eh. Nag-a-accommodate din sila dito mga beshies ng mga prenup shoot, mga pictorial. Well, siguro kung nung before ako kinasal, tapos naghanap kami ng place dito to do the pictorial, isa talaga to sa marirecommend ko. Maganda eh, sobrang lawak and sobrang peaceful. Siguro kailangan mo lang talaga ng appointment kasi ang hirap naman mag-pictorial tas ang daming tao sa background kasi most of the time talaga maraming mga turistang nagvi-visit dito. At kung tatanungin nyo kung worth it ba yung entrance fee nila, well, if peace of mind yung hanap mo, yes, worth it siya. At kung gusto mo ng tahimik, peaceful, preskong hangin, yes na yes. At kung tatanungin nyo naman ako sa background ng mga pictorials or video, yes, worth it siya. Though, para ka talagang nasa ibang bansa, just make sure siguro to visit here na maganda yung weather, may araw, para natural light, mas maganda yung dating ng mga pictures natin. Kailangan mo lang talagang tsumamba mga beshies doon sa angle na gusto mo. Make sure na wala masyadong tao or hindi masyadong dinadaanan para hindi ka ma-stress pa ulit-ulit ng kuha ng picture tsaka video. Ngayon, itong nakikita nyo, ito yung kabilang side. Paglabas doon sa may building, ito naman yung kabilang dako nung portion na yon. Eto, malaking fish pond na medyo may kalaliman. Ang daming koi fish dito. Well, medyo maulan lang talaga ngayon. I don't know kung ganyan talaga yung kulay ng tubig or dahil sa ulan lang ngayon. Kaya medyo gloomy siya. But if I'm gonna rate this place, well, kung chill, peace of mind, fresh air lang hanap natin mga beshies, I could say 8/10. Believe it or not mga beshies, the hour itself, para ka na rin nakarating sa ibang bansa. Thank you for watching. Bye!